Contact mo. I brought you already.
ang aking espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang magtatanghali ang tapat na, hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim sa buong lupain, na wala ng liwanag ang araw, at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagninilay na ibabahagi sa atin ni Reverendo Ernest Gio V. Velasco, LRMS, mula sa Archdiocesan Shrine and Parish of St. John the Baptist, San Juan City. Kung sa sandaling ito, kukunin ng Diyos ang lahat ng kontrol sa iyong buhay, handa ka bang magtiwala? O may mga bagay ka pang gustong hawakan o panghawakan? Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ko sa Panginoon sa biyayang makapagbahagi sa inyo sa banal na lugar na ito, ang Manila Cathedral. Aaminin ko po, may kaba. Maging ito man ang ikalawa kong pagkakataon na magsalita sa harap ng napakaraming tao sa ganitong banal na pagdiriwang ng Biyernes Santo. Ngunit sa gitna ng kaba, sa gitna ng excitement, at sa paghanga o pagkahanga sa lahat ng mga pangyayari, kusang lumalabas sa aking puso ang panalangin ng Panginoon. Ama, sa mga kamay mo, inihahabilin ko ang aking espiritu. At marahil ito rin ang panalangin nating lahat sa sandaling ito. Lalo na sa mga pagkakataon, hindi na natin hawak ang lahat sa ating buhay. Sapagkat ang tao ay dumarating sa hangganan ng kanyang kakayahan. Doon nagsisimula ang mas malalim na paanyaya ng Diyos, ang matuto magtiwala. Sa totoo lang po, hindi ko inakalang mula sa pagiging isang simpleng para sa ating lahat. Ngayon lang tayong magpasalamat at tanggapin ang biyaya ng Diyos ng kanyang pagtulong. Ayan! Ang magbabahagi ng kapatid natin ni Larissa at ang executive assistant sa Luzon North FCC at the United Columbus Luzon North Jurisdiction. Dapat siyang District Governor ng Rotary Club District 3770. Ating kapatid, Brother Lindo Ocampo Delio. Ang ika-anim na salita ni Jesus approach naganap na. John 19 verse 30. Sa konteksto ng mga nagaganap sa ating bansa ngayon, ang salita ito ay maaaring bigyan kahulugan bilang isang pahayag ng katuparan at pagtatapos ng misyon ni Jesus. Sa ating panahon, ang salita nito ay maaaring magpahayag ng pagtatapos ng isang yugto sa ating buhay o sa buhay ng ating komunidad. Maaaring ito ay isang paalala ng lahat ng bagay ay may katapusan na ang mga plano ng Diyos ay natutupad sa ating
Sa halos 28 taon, na nag-observe po kami ng Good Friday, sa isang white Filipina, Hindi ba kung tayo? Wala naman. ngayon lang po kami hindi nasa aming pagkakuan. Palagi po kami magkasama, we, the executive coordinator or parents, I serve as community service here for some years and 3 years as community here. Kaya po ako ng pastor na ipag-gogong ng So, pumatas po ako ng mga gawang para hindi mo pati-pati. Ngayon lang po kami natin ibang parokya at isang bagong experience po ito sa amin. Habang naghahanda ako sa aking reflection service, ang dami po ang ano ba ang present ng Easter. Sapagkat ang ating reflection o ang sa ating mga salita ng ating Panginoon